Hello again guys. So meron na ulit tayong troubleshooting session number 3. So para sa ating video na ito, ang i-discuss natin is about the IR controlled na smart car. So meron kami ditong customer na nag-chat sa aming page about sa issue niya dun sa IR control. So simulan natin dito sa conversation namin. So nagsimula yan sa remote. So nagpapatatanong lang kung paano buksan. And then yun namang pagbubukas ng mga remote niyan, meron yan sa YouTube tutorial natin. So yung YouTube tutorial na yon ay i-include ko sa ating description para may link kayo if you're going to build an IR controlled na smart car. So dito sa kanyang issue, ang issue niya mismo ay kapag yung kanyang smart car, tulad dito sa video ito, ay hindi na under yung wheels. Pero kung makikita nyo dito, nagre-respond naman yung IR sensor natin. So the next is, ang una kong conclusion is yung data ng ating RF ng IR remote hindi siguro tama dun sa code. So nangyari dito, ang una pa lang nangyari dito is yung code na naka-upload dun sa YouTube tutorial namin is for line follower. So ang ginawa ko is nag-update ako ng video tutorial na yon at in-include ko na yung IR na code sa Arduino. So nung in-upload niya yung code na yon, kung makikita nyo, medyo ganun pa rin ang response ng smart car ni customer. So ngayon pinabuksan ko muna yung pina-redownload ko yung code sa YouTube tutorial na yon para may tama. And then in-upload niya. Pero hindi daw talaga nagalaw yung smart car. So nag-send ako ng video ng ating troubleshooting session number 1. Obstacle avoidance naman yung ating session 1, pero ang pinipinpoint ko sa kanya is yung motor driver. Baka kasi motor driver na naman ang ating problema dyan, kaya hindi nagalaw yung smart car. Kung makikita nyo dito, naikot yung wheels kasi direktan na nila yun sa 9 volts na battery. So ang gamit nila nga pala dito ay 9 volts na battery. Yan, nakadirekta siya. Then nagalaw naman yung motor. So kung iisipin nyo, ang problema talaga ay nasa motor driver natin, Ngayon, nagtatanong si customer kung ano pa daw ang pwedeng i-troubleshoot doon. So ngayon, at this point,
Nagpasend ako ng picture na close-up yung sensor shield natin at saka yung motor driver. Yan. At saka, ito yung motor driver natin, yung L298. And then, ito yung sensor shield natin. Yan. At first, pina-close up kong picture ito. Itong point na ito yung nasa A0. Baka naman nasa signal pin yung 5 volts niya. So, kung napanood nyo yung troubleshooting session 1 natin, ang kanyang 5 volts pin ay nasa signal pin. So, hindi nga gagana yun. And then, ang isa pa, nag-send siya ng video na kanyang serial monitor. O, so, kung makikita nyo, yung data ang napasok sa kanyang Arduino is makikita nyo na nagre-respond yung Arduino, pero ang hindi nagre-respond ay yung motor driver. So, inisip ko dyan na tama naman yung data na nasesend nung remote control kasi nag-i-stop left, forward, and back siya eh. Yan o, forward, reverse, stop. So, ibig sabihin tama yung ating data galing sa remote. Kasi nung unang beses, nung una, iniisip ko, baka naman iba na ang data ang sinesend nung IR remote natin. So, nung nakita ko itong kanyang serial monitor, okay naman yung data na nare-receive nung ating Arduino. So, okay. So, nagpa-picture ako ng A0. So, nga pala guys, itong troubleshooting na to, via chat lang kami. Dahil na si customer is malayo pa, nasa NCR. Kasi kami, nasa Region 4, nasa Batangas City. Kaya, hanggat makakatulong kami, ginagawa namin ng paraan. Pero kung napaka-obvious naman ng problema, nagsesend lang kami ng mga tutorial videos na pwede nila maging guide. So, in this case, parang hindi na alam ni customer ang gagawin. So, nag-offer na rin tayo ng help. Na-help naman tayo sa mga students na talagang nagtra-try na paganahin ng kanilang mga prototypes. So, nag-close up yung shield. Yan. So, nung makita ko ang nakakonekta sa 5 volts na motor driver, nakakonekta naman sa V. So, okay siya. Pasok. And then, yung motor driver natin, yung L298, ito kasi yung 12 volts, ground, saka 5 volts. Kung mapapansin nyo guys, ang ating 5 volts nanggaling yan sa sensor shield. 5 volts ay ito. Hindi, ito. Itong 5 volts yan. Itong purple. Tapos ground itong blue. Tama ba? Tapos, ito yung galing sa battery na dumaan sa switch. Kung mapapansin nyo itong ground natin, ito yung galing din sa battery. Okay. So, napagtanto ko dito na parang kulang ata ito sa common ground mula sa ating sensor shield. So, nagsuggest ako na kulang sa common ground at i-check yung ating troubleshooting session 1
I-specify ko doon yung importansya ng common ground natin. Kasi dito sa iReply, without common grounding, hindi makapag-transmit ng signal si Arduino kay motor driver. Kahit tama ang inyong mga data pins. So nailagay ni customer ang isa pang wiring dito papunta sa ground ng Arduino. Yan, okay. And then, nang nailagay na niya, yan, nailagay na, dalawa na ang wire niyan. Itong puti, naidagdag niya, papunta sa ground, yung sensor shield. Ito na ngayon ang naging, ano niya, hindi, na-upload pa to eh. Okay. Dito tayo sa next. Yan, naka-battery na siya. So, yan na ang nangyari sa ating smart car. So another issue to. Kung bakit ganun lang movement ng ating IR remote controlled na smart car. So, ang naisip ko dito, since ang pinagkaiba lang naman ito sa ating tutorial is gumamit siya ng 9 volts. Tapos, doon sa ating tutorial na ang gamit natin ay yung 18650. So, chinat ko si customer, baka naman lobat yung 9 volts. Kasi based on experience, yung 9 volts kasi, kahit yung mga nabibili sa mga grocery store, supermarket, eh madali talaga malobat yan kapag gagamitin nyo sa inyong mga smart car. Kasi hindi na siya pa considered na talagang low power dahil yung ating mga DC motors ay nag-a-act as load na yan. So, kung 9 volts battery ang gamit nyo dyan, lobat agad yan. Eh, sabi naman ni customer, bago daw yung battery niya. So, ang aking pinagawa kay customer is baguhin itong mga segment na ito. Yan. Yung delay ng pag-forward niya, pag-reverse, pag-stop. So, yun. Dahil na para makompensate yung mahinang battery. Pero, ang nangyari dito, nag-okay na daw. Pero, pinipilit pa rin natin na mukhang battery talaga ang issue. Yan. Pero, nag-switch na daw siya sa, ito ay 18650. Nag-set na siya ng 8, na ang ginamit niya ay 18650. So, guys, tingnan nyo ang diferensya ng 18650 na batteries. Dalawang 18650 yun yung 3.7 volts na lithium batteries. At saka yung compared sa ating 9 volts. So, nung nag-switch siya sa 18650, ayan na. Okay. So, kita nyo naman ang talagang difference ng mga batteries na ginagamit natin. Dahil yung 9 volts talaga, okay lang yun sa mga pagpapailaw ng mga LEDs. Pero kapag ang load mo na ay mga motor, hindi namin siya recommended kahit na mag-parallel ka ng dalawang 9 volts na battery. Talaga mahina ang kanyang capacity. Kaya konting galaw lang ng motor, nanghihina na yung batteries natin. So, yan guys, ang ating troubleshooting session number 3, na mainly ang naging problema natin dyan ay yung common ground ng ating motor driver. So, wag nyo kakalimutan yung common ground. Kasi maraming reports na ako natatanggap na
hindi daw nagana ang ating motor driver. Pero ang problema pala is mali ang pin ng supply natin ng motor driver o kaya wala tayong common ground. So inulit ko, pag walang common ground, hindi makakapag-transmit ng signal si Arduino papunta sa inyong motor driver. So kapag hindi nare-receive ni motor driver signal ni Arduino, ang mangyayari, hindi gagalaw ang ating mga motor. Yan. So mukhang happy na si customer dito. And sabi ko, gagawan ko siya ng tutorial para makatulong naman sa iba na nagkakaroon ng same issues. Like nito. Ito nga pala ay ang kit niya ay yung Advanced Robotic Car Kit. So yung car kit namin na yon ay 3 configuration ang kayang gawin. So ang isa ay yung remote control na car, yung sunod ay obstacle avoidance, at ang last ay yung line follower. So kung gusto yung mag-explore into robotics, ito ay masasabi kong basic level. Meron po kaming mga tutorials about dito sa pagbuo niyan. And if may mga inquiry kayo, feel free to chat us on our Facebook page. Pwede rin sa YouTube kung may mga issue kayo. And we will try to help as best as we can. Pero katulad po nung sa ating troubleshooting session number 1, ay hindi po tayo nag-i-spoon feed. Tayo po ay guide lang kasi ang mas gusto po namin is matuto po kayo na mag-troubleshoot in your own. Okay po? So, ito na muna po ang video natin for today. Maraming salamat po sa inyong lahat.